Assalamualaikum everyone. May bago naman tayong tips para po sa may mga UTI or sintomas ng UTI at para makaiwas na magkaroon ng UTI. Unang-una dito, alam naman natin na karamihan ay ito talaga yung sinasabi na iwasan. Yung pagpipigil po ng ihi. Isa ito sa mga hindi dapat gawin. Pangalawa, yung mga babae or lalaki na nagkakaroon ng contact sa mga taong may STD or sexual transmitted disease, isa po yan sa dahilan ng pagkakaroon ng UTI. And pangatlo po na isa sa mga dapat iwasan ng mga kababaihan, especially ito sa mga babae, no? Yung sobrang pagkuskus ng private part kapag hinuhugasan ito dahil lahat naman ng mga dermatologist or mga OB-GYN, iba pang mga doktor na ina-advise talaga ito sa mga kababaihan na kapag naghugas kayo ng puwerta nyo ay iwasan yung kahit sa kaloob-looban ay hinuhugasan pa dahil may mga good bacteria doon na nadadamay na nagiging sanhi ng pagkagulo nila sa loob na hindi dapat ginagawa. And pang-apat, ina-advise din to ng iba't ibang doktor na wag gawin ng babae at lalaki. Halimbawa kapag sa babae, especially sa babae dahil mas malapit yung private part doon sa likod kung saan lumalabas ang dumi. So mas madali or mas malaki yung chance na sa mga kababaihan. Kaya kapag naghugas kayo, tapos nagpunas ay huwag po papunta sa harap. Lagi niyong tatandaan na pag naghugas at nagpunas kayo, papunta sa likod. Okay? At sa mga kalalakihan naman, hindi ganon kalaki ang chance dahil hindi naman gaya sa babae na talagang magkalapit lang. Kaya hindi kagaya sa babae. So, mas okay na mag-ingat na lang yung mga kababaihan. Wag niyong kalimutan na kapag naghugas kayo, naglinis kayo, punta sa likod. And isa pa dito yung sa mga babae din, na kailangan talaga na kapag may regla kayo, ang napkin na ginagamit nyo or yung pads na ginagamit nyo, huwag matagal. Kasi minsan yung iba, dahil sa pagtitipid or pagtitiis, ang ginagawa na lang, kahit na may brownish na yung kulay nung namumuong dugo or yung lumabas na dugo sa mula sa puwerta nila ay hindi pa rin nagpapalit ng napkin. Pero kung sa bahay lang din naman kayo, mas mainam na wag na lang gumamit nun. Kung may magkakapal na tela or kaya ng malong, ganun na lang yung gamitin nyo. Tapos labhan nyo na lang dahil dati-rati naman, ganyan din ang mga ninuno natin na kababaihan, hindi gumagamit ng napkin. At ako, since 1995 ako pinanganak, nagawa ko din po yun dahil tinuro ng nanay ko. At sabi rin ng mga doctors na maganda talaga na nakakahinga yung private part ng mga babae or babae at lalaki, kailangan yung relax na hindi pinapawisan. Kasi isa yan sa mga problema. Kapag laging pinapawisan, masikip yung suot, hindi po maganda yan sa katawan. So, napapansin nyo yung iba pag sa gabi,
maluwag talaga ang damit. Dahil yun po yung maganda sa katawan, lalong-lalo na sa mga kababaihan na iwasan ng pagsuot ng masikip na matagal na oras. Since ako, talagang pag sa bahay lang ako, hindi ako gumagamit ng panty or bra. Mayroon akong mga shorts or mga pajama, t-shirt or dress na kasi wala namang tao eh. Kapag nasa room lang, mas okay na yung ganun. Wala namang ibang tao. So, mas okay yun sa private part natin. Kasi hindi nakakabuo ng pawis tapos walang irritation na nangyayari. Kasi kapag sobrang yung pagpapawis ng private part, or alam nyo na kung ano yon, na minsan makakaramdam kayo ng pangangati, tapos pag tiningnan nyo, namumula na yan, then mas lalo pa kayo nagkakamot dahil po yun sa masisikip na sinusuot. At iwasan na magsuot ng ganun sa matagal na oras. Ayos lang naman kung mga 1 oras, okay lang, kaya pa yan kasi hindi naman ganun. Pero pag naramdaman nyo na yung parang irritation, nangangati, so kailangan nyo na talagang magpalit. Kasi isa yan sa mga sanhi ng pagkakaroon ng UTI. At lastly, hindi ito dahil babae ako, ayaw ko ng bababae, ganito, ganyan. Hindi lang yun ang dahilan. Sa mga kalalakihan, iwasan nyo na pakikipagniig sa iba't ibang babae. Hindi lang dahil bawal, kundi para din naman sa kalusugan nyo at para sa partner nyo, kawawa naman. Kasi once na nakipag-contact kayo sa babaeng may STD or alam niyo yung ibang mas matindi pa doon, kapag nangyari yon, tapos ginamit niyo yung partner niyo, automatic yan na mahahawa. Kaya hawa-hawaan na lang. Hindi lang isang tao yung mahahawaan nyo, kundi madami. Kaya iwasan na lang yung ganon. Make sure na yung babaeng kaniig nyo ay malinis. At kung may asawa kayo, may partner kayo, respeto na lang din, no? Pero kung talagang yun yung mahalaga sa inyo, yun talaga yung ikakasaya ng buhay nyo, sana lang din hiwalayan nyo na lang yung kasalukuyang partner nyo, kasi kawawa naman eh. Kahit sabihin nyo pang tanggap ng asawa ko, tanggap ng partner ko, jowa ko, girlfriend ko na ganito ako, hindi nyo yan maiaalis. Lahat ng babae, tao yan eh. Kahit nga hayop eh, magsiselos babae pa kaya? Babae pa kaya na tao na hindi masasaktan? Imagine nyo na lang kung sa inyo gagawin yun. So, pagdating naman doon sa pakikipagniig ng lalaki, hindi lang ito sa mga lalaki, pati rin po sa mga babae. Kasi hindi naman natin masasabi na perfect ang babae tapos makasalanan ng mga lalaki, kasi meron talaga may mga babae din talaga na hindi rin makontento at pasensya na lang sa matatamaan. So kapag once na yung babae na yon may STD siya or sexual transmitted disease, kapag nakipagtalik kayo, nahawaan kayo, nagkahawa-hawa na, kaya nga po sa Pilipinas maraming kaso yan. At sa mismo sa Mindanao, alam ko nung last year yata, ang total ng may kasong AIDS or mga STD ay nasa 56%. So malaki-laki na yon, no? Kasi nakakainis lang na nakakapanhinayang din na ewan ko, basta bakit yung ibang lalaki ginagawa na lang nilang kasiyahan yung ganon. So ang usapan lang natin dito ay tips lang sa may UTI, napunta na tayo sa mga babaero, pero iyon na rin yun eh. Isa na rin yun sa dapat maunawahan ng babae at lalaki, kasi hindi lang naman lalaki ang makasalanan, marami din naman babae, diba? So hanggang dito na lang, and thank you, sana makatulong.